Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel, guys. If you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,257 subscribers. Thank you so much, guys. Malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones. Malapit na po yan. Siyempre, with all your help, and with God's grace, we can be able to attain that 10,000 subscribers milestones. Salamat po ng marami. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. At mag-iingat po tayo lagi. Mag-iingat po kayo lagi. Lalong-lalo na sa mga panahon ngayon. Dahil nga po umuulan at bumabagyo dito sa bansang Pilipinas. Okay, pag-usapan po natin today ay hindi po to ordinaryo. Special po ito dahil ito po ang araw na pinagdidiwang ng ating dating Mayor Yorme Isko Moreno at ang ating future Mayor ng Maynila na si Yorme Isko Moreno, ang kanyang 50th birthday. Yan, ha? Hindi pa po senior, 50th birthday. Pinanganak po yan October 24, 1974. Yan. Kaya pala medyo malapit ang aking puso kay Yorme Isko Moreno ay halos magkasing idaran pala kami. No? Mabuhay ka Yorme Isko Moreno, maligayang bati sa iyo, 50th birthday at inaasahan natin ang unang araw mo dyan sa posisyon ng pagka-mayor ng Maynila ay aayusin mo na agad ang Maynila. Maglalakad ka dyan sa paligid ng ng Manila City Hall at ang mga papuntang Quiapo, papuntang Espanya, Santa Mesa, Tondo, at kung saang lugar pa dyan sa Maynila, Santa Ana, sa Paco, Pedro Hill, aayusin mo lahat yan. No? At syempre, mga programang pang-sosyal, mga socialized program para sa ating mga kabataan, sa ating mga bata, sa ating mga senior citizens, sa mga PWD, sa mga mag-aaral, at saka ayusin mo na mga infrastruktura at ang mga parke natin dyan ay aayusin mo na. At ang Maynila ay babalik sa kasiglahan at hindi sa kadiliman na pinapangunahan ni Mayora Hani Lacunan. Okay, ano lang po natin kilalanin lang po natin si Yorme Isko Moreno, no? Pinanganak po noong Oktubre 24, 1974, ay siya po ay tinatawag din pong Isko Moreno Domagoso. Ang pangalan niya po talaga ay Francisco Moreno Domagoso. Yan. Okay? Ayan. Siya po ay isang politician, actor, host, at entrepreneur na nag-serve as 23rd Mayor of Manila. Ang Maynila po ay capital city of the Philippines from 2019 to 2022. Before entering politics, si Moreno po ay naging aktor at television personality at ito po pinanganak po sa Tondo at pinanganak po sa Tondo yan at niraise po yan sa Tondo si Isko Moreno at talagang he spent his childhood in poverty. Marami pong napagdaanan sa buhay. After a modest career in show business, he entered politics in 1998. Standing for election as a city councilor of Manila. He was elected for 3 consecutive terms. He then pursued higher education, including some non-degree postgraduate education at Harvard Kennedy School at Oxford Business School. Wow, napakagrabe, no? In 2007, he was elected as Vice Mayor of Manila for the first of 3 consecutive terms. In 2016, he was term limited as Vice Mayor and pagkatapos po noon, he unsuccessfully ran for senator in 2016 senatorial elections. Being placed 16th out of 50 candidates, he then served in the cabinet of President Rodrigo Roa Duterte as Social Welfare Undersecretary for a few months. In 2018, before successfully standing as mayor of Manila, winning in a landslide victory against his former ally Joseph Estrada and Alfredo Lim in the 2019 allies pala, dalawa no? In the 2019 local elections, becoming the youngest elected mayor of Manila since the people power revolution. No? Ay si Moreno po talagang
widely regarded as one of the top performing local chief executives, no? Napaka-top performance po nito. Ay marami po talagang ginawa diyan sa Maynila, no? Talagang 24 years na po naninilbihan sa gobyerno si Isko Moreno, at saka marami pong recognitions for public service, and then ni-restore niya po ang Maynila to its former glory within a short period of time, despite disinformation against him by political rivals such as Mayora Hani Lacuna. He is generally known for his firm implementation of city services, beautification of derelict historical sites, and leading the establishment of city infrastructure. He announced his first retirement from politics after his mayoral term ended on June 30, 2022. Pero ngayon ay talagang nag-e-enter na uli siya sa pagka-mayor dyan sa Maynila, at ini-expect naman natin na ito ay mananalo si Yorme Isko Moreno, di ba? Ito nakita nga natin sa kanyang post na nagse-celebrate siya ng birthday sa isang center dyan sa Maynila, para sa mga kabataan yata yun o para sa mga matatanda. Tingnan niyo po ba, di ba? Napakagaan ng kalooban niya, no? Napaka-charismatic, naninilbihan sa bayan, tapat na naninilbihan sa bayan, at napaka-innovative and creative niya, no? Nung pandemic nga, hindi niya sinasabi na kulang ang pera ng Maynila, kung bagkus ginawan niya ng paraan upang hindi magutom ang mga taga-Maynila, no? Yung pensyon, di ba? Sabi nga niya, bakit? Butante lang ba ang magpe-pensyon? Hindi. Dahil, kunwari, nagkasakit na yung iyong ina, 2 beses na hindi bumoboto, nawala, hindi na butante. Anong gagawin mo? Mawawalan ba ng pensyon yun? Napakasakit sa isang anak na makita ang isang magulang na walang pensyon. Something like that. Okay? Kaya nga po, hindi estudyante o butante o hindi butante nakakatanggap ng amelioration program, no, ng benefits ng syudad. At kita mo naman, napaganda niya, napaliwanag niya ang mga bawat daan ng Maynila, di ba? Di po ba? Diyan na nga lang sa Taft Avenue, Pedro Hill, nakita po natin ang kaginhawaan diyan. Diyan po sa Espanya, no, Santa Mesa, no, sa Tondo, mga parke po, no. Diyan na nga lang sa Maynila. 'Di ba? Napaganda niya po 'yon. Ngayon, pumunta po kayo diyan sa Maynila. Makikita niyo po ba na may kasing ganda ng ginawa ni Yorme Isko Moreno nung nanunungkulan pa siya? Wala po. Nga. Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat at happy birthday ulit, Mayor Yorme Isko Moreno.